Idiniin ni Czech Ambassador Joseph Rictar sa tangka umunong pangingikil kaugnay sa kontrata para sa MRT ang isang Wilson De Vera. Napag-alaman niyang bahagi si De Vera ng kumpanya na kalaunay nakakuha raw ng kontrata para sa MRT. Sino nga ba si De Vera? Saksi si June Veneracion, exclusive. Dagdag bagon para sa dumaraming pasahero ng MRT. Tila simpleng solusyon, ano po? Pero mabusisi ang proseso ng pagpili ng kumpanyang mag-aayos ng operasyon ng MRT. At ngayon, naging komplikado pa yan, lalo't dahil sa akusasyon ng Inicon Group ng Czech Republic na kinikilan umano ito ng $30 million para mapunta sa kanila ang MRT-3 expansion at maintenance project. Sa affidavit ng Czech Ambassador to the Philippines, Joseph Rictar, 8 beses niyang nabanggit ang pangalang Wilson De Vera na siya raw nagtangkang mangikil sa Inicon. Tauhan daw siya ni MRT General Manager Albert Angkol III. There is a guy who extort. This Wilson De Vera. I think they should concentrate on this man and to find out who is he. Nagulat na lang daw siya dahil matapos di makuha ng Inicon ang kontrata sa MRT maintenance, ibinigay ito ng DOTC sa PH Trams. Pero ang ilan sa mga opisyal ng PH Trams, mga mismong nangikil daw sa Inicon. NBI agent, they told me who was a part of this new company, PH Trans. Manolo Maralit, Marlo de la Cruz, Wilson De Vera, the 3 guys which were at that night to try to pursue Czech company to do the business. Nakakumpirma ng GMA News mula sa datos ng Securities and Exchange Commission at sa mga nakasosyo ni De Vera na isa siya sa incorporators ng PH Trams. Sa website ng DOTC, inanunsyo noong October 2012 na inaward ang maintenance contract sa PH Trams at sa partner nitong CBNTJV. Pero ayon sa nakausap ng GMA News na may alam tungkol sa kontrata, biguro ang PH Trams sa pangako nitong mag-supply ng signaling system sa MRT. Hindi na rin daw nag-uopisina ang PH Trams sa address na nakalagay sa SEC documents ayon sa pamunuan ng building. Sa Facebook page ni De Vera, makikitang tumakbo siya ng mayor ng Calasiao, Pangasinan noong 2013 sa ilalim ng Liberal Party. May mga litrato pa si De Vera kasama ang Pangulo, pero natalo siya. Nang puntahan ng GMA News ang headquarters ng LP, sinabi ng mga nakausap ng GMA News na miyembro pa rin ng LP si De Vera. Hindi pa nakukuha ng GMA News ang parig ni De Vera. Sa pagkakaalam ni Ambassador Rictar, He fled the country. When the case erupted, he escaped and he is not here. sa impormasyong nakuha ng GMA News mula sa isang source sa Bureau of Immigration, isang Wilson De Vera ang umalis sa bansa noong September 18, 2013. Ilang buwan makaraang pumutok ang kontrobersya sa Inicon. Di pa siya bumabalik. Sa panayam naman ni Winnie Monsod sa programang Bawal ang Pasaway na ipalalabas sa GMA News TV sa Lunes, itinanggi ni Vitangkol na nakapagkita siya sa Czech Ambassador. Hindi ako nagpunta sa bahay nitong si Ambassador Rictar, hindi ako nagpag-dinner sa kanya, at wala kaming pinag-usapan dahil wala ako doon. Kung ano man ang napag-usapan na nitong si Wilson De Vera, ay wala akong kinalaman doon. Profesional lang din daw ang kanilang ugnayan ni De Vera. Sa isang text message, sinabi ni DOTC Secretary June Abaya na hihintayin daw muna niya ang resulta ng investigasyon ng NBI bago magsalita. Itinanggi niya rin ang akusasyon ng Czech Ambassador na nagtaas siya ng boses. Di niya raw yun ugali, lalo na sa isang ambassador. June Veneracion ang inyong saksi.